Tahimik ang buhay ko dito sa baryo. Sa bawat umaga, gigising ako sa tilaok ng manok at sa amoy ng bagong giling na kape na niluluto ni nanay sa kusina. Lumang kubo lang ang bahay namin, gawa sa kahoy na pinatibay ng panahon, at ang paligid ay puno ng mga punong niyog na sumasayaw sa hangin. Sa ganitong lugar ako lumaki at dito ko na rin inakalang tatanda, malayo sa magulong syudad, malayo sa anumang komplikadong relasyon. Ako si Nena, 30 taong gulang at simpleng babae lamang. Hindi ako nag-asawa. Hindi rin ako nakipagsapalaran sa Maynila gaya ng iba kong kaklase. Kontento na ako sa pagtitinda ng gulay sa talipapa, pagtulong kay nanay sa mga gawaing bahay, at sa mga gabing nakaupo sa ilalim ng buwan habang nakikinig sa mga huni ng kuliglig. Tahimik, oo, pero payapa. O iyon ang paniniwala ko. Isang hapon ng tag-init habang nag-ayos ako ng mga talong at kamatis na ibebenta ko kinabukasan, dumating si Aling Puring, kapitbahay naming tsismosa. Humahangos siyang lumapit sa akin, hawak ang pamaypay na halos mabali sa lakas ng pagwagayway. Nena! Sigaw niya, parang may dalang malaking balita. Narinig mo na ba? Bumalik na si Edgar mula Amerika. Parang huminto ang mundo ko sa narinig. Si Edgar. Ang kababata kong matagal nang hindi ko nakita. Siya ang kalaro ko noon sa bukirin, ang kakampi ko sa mga palosebo tuwing pista, at ang unang lalaking nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ngunit ilang taon na rin ang nakalipas mula nang umalis siya papuntang abroad. Doon na siya nagkapamilya. Sabi ng balita. May asawa at 2 anak na raw siya. Ngumiti ako kay Aling Puring, pilit na kalmado. Ah, ganun ba? Mabuti naman kung ganon. Ngunit sa loob ko, may kakaibang kirot at kaba, para bang isang lihim na bahagi ng puso ko ang biglang nagising. Kinabukasan, dumalo ako sa misa sa kapilya ng baryo. Puno ng tao, gaya ng dati tuwing linggo. Habang nakaupo ako sa likod, biglang may pumasok na pamilyar na figura. Matangkad, moreno, at may dalang aura ng isang taong nakaranas ng ibang mundo. Suot niya ang simpleng polo na puti at maong, ngunit hindi iyon nakatago sa aking mga mata. Si Edgar iyon. Pagtagpo ng aming paningin, saglit siyang natigilan at ngumiti. Isang ngiti na matagal ko nang hindi nakita. Bumalik sa akin ang mga alaala ng kabataan namin. Ang mga gabing nakaupo kami sa ilalim ng puno ng mangga, nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap, at ang araw ng kanyang pag-alis nang hindi man lang nagpaalam ng direkta sa akin. Matapos ang misa, habang nag-uusap ang mga tao sa labas, lumapit siya sa akin. Nena, tawag niya, at sa unang bigkas ng pangalan ko mula sa kanyang bibig, parang bumalik ang lahat ng damdamin kong pilit kong kinalimutan. Edgar, sagot ko, pilit na nakangiti. Ang tagal mo ring nawala. O nga, tugon niya, maraming nangyari, pero heto, bumalik pa rin. Tahimik akong tumango. Narinig ko mula sa mga kapitbahay ang bulungan. Si Edgar yan, di ba? May pamilya na raw sa Amerika. Ano kaya ang ginagawa niya rito? Pilit kong iniwas ang mga matang iyon, pero alam kong ramdam ni Edgar ang bigat ng bawat bulong. Dumating ang gabi. Habang naglalakad ako pauwi galing sa talipapa, nadaanan ko ang lumang daan papunta sa bukirin. Doon, sa ilalim ng buwan, nakita kong nakatayo si Edgar. Hawak niya ang maliit na bote ng serbesa. Nakatingala sa langit. Nang makita niya ako, kumaway siya. Uy, Nena, tara, samahan mo ako sandali. Nagatubili ako. Baka hinahanap ka na ng pamilya mo. Ngumiti siya, may bahid ng lungkot. Nasa Amerika sila. Ako lang ang nandito ngayon. Hindi ko alam kung bakit, pero lumapit ako. Naupo kami sa damuhan at nagsimula siyang magkwento tungkol sa hirap ng buhay abroad, sa mga gabing malayo siya sa pamilya, at sa mga alaalang palagi niyang naaalala. Ang baryo, ang mga kaibigan, at ang kabataan naming puno ng pangarap. Alam mo ba,
wika niya, nakatingin sa buwan. Sa lahat ng iniwan ko rito, ikaw ang madalas kong maalala. Yung tawa mo, yung pagiging totoo mo. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko nakalimutan. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang ganoong salita. Kaya ngumiti na lang ako kahit ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Edgar, may pamilya ka na. Dapat sila ang iniisip mo. Tumahimik siya sandali bago sumagot. Oo, mahal ko sila, pero hindi ibig sabihin noon wala nang puwang sa puso ko para sa mga alaala. Nagkatinginan kami. At sa titig niyang iyon, naramdaman kong parang bumalik kami sa kabataan namin. Dalawang pusong inosente, walang iniisip na komplikasyon. Ngunit ngayon, may aninong nakapaligid sa amin, ang anino ng kanyang asawa at anak na nasa malayo. Kinabukasan, normal na muli ang baryo. Ang mga bata ay naglalaro sa plaza, ang mga kalabaw ay dumaraan sa kalsada, at ang mga kapitbahay ay muling nagkukwentuhan ng mga tsismis. Ngunit sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang mga matang nakatingin at ang mga bulungan tungkol sa gabing nakita akong kasama si Edgar. Si Nena. Kasama na naman si Edgar kagabi. Narinig kong bulong ni Aling Puring. Nag-init ang pisngi ko, ngunit wala akong sinabi. Umuwi ako ng tahimik at umupo sa balkonahe ng bahay. Doon ko nakita ang sarili kong nagtataka. Bakit ba hinayaan kong muli kaming maglapit? Bakit parang hindi ko kayang umiwas? At sa gabing yon, muling dumating si Edgar, dala ang gitara na matagal na niyang hindi hinahawakan. Naalala mo pa ba? Tanong niya bago nagsimulang tumugtog ng awit na madalas naming kantahin noon. Habang umaalingaw-ngaw ang musika sa ilalim ng buwan, hindi ko na itago ang luha ko. Bakit ka bumalik, Edgar? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, seryoso. Siguro para ipaalala sa atin na may mga damdamin na hindi kayang burahin ng panahon kahit pilitin. At bago matapos ang awitin, biglang may dumaan na kapitbahay at nakita kaming magkasama. Napahinto si Edgar at napansin kong nagmamadaling umalis ang kapitbahay na iyon. Dala ang isang tsismis na bukas ay tiyak na magiging apoy sa baryo. At doon ko naramdaman ang takot na kahit anong gawin ko, may bayang handang humusga at may lihim kaming hindi na kayang itago. Kinabukasan, mas maaga kaysa karaniwan akong nagising. May malamig na hamog sa ibabaw ng palayan at ang araw ay nakasilip lamang sa tuktok ng mga niyog. Sa kusina, maingat kong sinasalin ang kape habang pinapakinggan ang mga yabag ni nanay sa sahig na kawayan. Wala pa siyang sinasabi, pero kilala ko ang bigat ng katahimikan niya. Mabigat kapag may balitang kumakapit sa hangin. Nina, bungad niya, hindi tumitingin sa akin habang hinihiwa ang tinapay. Narinig ko kagabi sa tindahan ni Aling Sean. May nakakita raw sa inyo ni Edgar sa daan sa may ilog. Totoo ba? Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Nagkataon lang, Nay. Nag-usap kami sandali. Matagal na kaming magkaibigan. Alam kong magkaibigan kayo. Sagot niyang mahinahon pero matalim, pero alam ko ring may asawa at anak siya sa abroad. Tumango ako, pinipisil ang tasa ng kape. Oo. Pumikit si nanay sa kamarahang tumingala na parang may kinakausap na pader. Hindi ko sinasabing masama ang makipag-usap, pero sa baryo ang usapan ay parang apoy. Kahit maliit, kayang lumamo ng bahay. Ingatan mo. Wala na akong naisagot. Kahapon pa ako sinusunog ng tingin ng buong baryo at ngayong umaga pati ang salita ni nanay ay nagiging abo sa lalamunan ko. Pagkatapos kong kumain, dinala ko ang bilao ng gulay at lumakad papuntang talipapa. Hatinggaan ng liwanag at damo ang daan. Sa kaliwa ang sapa na kumikislap, sa kanan ang mga bakod na kawayan. Naglalakad akong nakatungo para umiwas sa tingin ng mga dumaraan. Ngunit sa mismong kanto, bago pumasok sa palengke, sinalubong ako ni Kapitan Ben.
Malaking lalaki, kilala sa baryo bilang matuwid ang lakad at matalim tumingin. Nena, tawag niya, hindi gumagalaw ang bigote. May minuto ka? May benta po ako, Kap. Sagot ko, nangingiti para gumaan ang hangin. Sandali lang. Tumabi siya, tila umiiwas sa pandinig ng iba. Alam kong malinis kang tao, pero kung kaya mong iwasan na makita kayong magkasama ni Edgar sa gabi, iwasan mo. Hindi mapipigil ang dila ng tao, pero pupuwede mong pigilan kung anong pinapakain mo sa kanila. Kap, napasubsob ako sa hiya. Hindi po namin ginusto ang mga panahong nagkasabay. Naaalala lang namin ang kabataan. Ang alaala, sabi niya, maganda yan. Pero hindi lahat ng maganda ay dapat pagtagal-tagalang hawakan. May bangis yang nagbabalik, lalo na kung may tahanang ibang naghihintay sa kanya. Tumango ako. Magaan ang tono ni Kap, pero ramdam kong mas mabigat ang gusto niyang ipahiwatig. Bantayan ang sarili bago pa sumunog ang lahat. Sa talipapa, binalot ako ng amoy ng alamang at dinengdeng, mga tawanan, tawad at kalansing ng barya. Pinilit kong tumuon sa tinda ko. Talong, kamatis, sitaw, lahat sariwa, parang walang bahid ng nakaraang gabi. Ngunit hindi ko maikakaila ang mga pasulya, pisulyap na ibinabato sa akin, ang di inaaming pagngisi, at ang mga balikat na nagkikiskisang tila may ibinubulong. Nena! Tawag ng pamilyar na boses. Si Tomas, kababata ring kapitbaryo na minsan ay nanligaw sa akin noong dalaga pa kami. Pumunta siya sa bayan, naging driver ng tricycle. At sa tuwing napapadaan sa palengke, bumibili ng kamatis sa akin. Ngayon nakatayo siya sa harap ko. Nakangiti, medyo kapusin sa buhok, ngunit maamo pa rin ang mata. Magkano ang 1 kilo? Inaapat na po, sagot ko. 2 kilo na, wika niya, sabay abot ng supot. Balita ko, bumalik si Edgar. Tipid kong sagot. May asawa na raw siya, di ba? Walang galit, walang sindak sa tono niya. Puro tuwirang pag-usisa. Oo, sagot ko, iniiwas ang tingin. Nasa Amerika. Alam mo, sabi niya, marahang pagbaling, iniisip ko, nasaan ang hiya kung ang tingin ng tao ay hindi sumasabay sa hakbang ng puso. Kung mahal mo ang isang tao, mahirap ikulong ang pakiramdam. Tumawa siya, payapa. Pero, nandito pa rin ako kung kailangan mong may makakausap na walang dadagdag na apoy. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang tingin. Si Thomas, na minsan ay inalagaan ng baryo bilang mabuting binata, ngayon ay nag-aalok ng balikat na walang hinihinging kapalit. Salamat, Tomas. Inabot niya ang bayad, tinapik ang gilid ng bilao ko para magparinig na narito lang ako at naglakad palayo. Sa kanyang likod, natanaw ko ang linya ng tricycle, ang putik sa gulong, ang alinsangan na nagbabadya ng hapon. Pag-uwi ko, pasado 2:00 na. Mainit ang simoy, nalulunod ang mga dahon sa antok. Si nanay ay naglalabas sa likod bahay, pinipiga ang mga damit na parang pinipiga rin niya ang lahat ng inaalala. May magsisigaraw mamayang gabi sa barangay hall, sabi niya. May pulong para sa pista, baka kailangan ang tulong mo sa pag-aayos ng bulaklak. Pupunta po ako, sagot ko. Makakatulong yon para maiba ang ihip sa utak ko. Huwag kang umiiwas lang, sagot niya hindi lumilingon. Harapin mo kung ano ang nariyan. Kinagabihan, nagumpisa ang pulong. Maliwanag ang barangay hall sa serye ng puting bombilya. Ang mga kababaihan ay abala sa pagbuo ng palamuti. Ang mga kalalakihan ay nag-uusap tungkol sa pag-ayos ng entablado. Sinuot ko ang lumang bestida na maluwang sa baywang. Inipit ko ang buhok sa likod. Nakaririnig ako ng mga bulong, ilang piraso ay tungkol sa presyo ng baboy, ilang piraso ay tungkol sa akin. Pinilit kong ngumiti, magtahi ng karton, magdikit ng banderitas at tumuloy sa kusina para tumikim ng nilulutong pancit.
Sa gitna ng abala, may dumaong na pick-up sa labas. Bumaba si Edgar, may dalang kahon. Donasyon para sa pista, aniya kay Cap. Mga ilaw at extension cord, baka kulang pa yung sa entablado. Maraming napatingin, may ilan ang pumalakpak. Sa mga sandaling iyon, parang wala ang usapan, naroon ang isang anak ng baryo na nagdala ng tulong. Ngunit, nang magtama ang mata namin, tila bumalik ang bulong ng gabi. Tumango ako, magalang, at ibinalik ang atensyon sa mga bulaklak. Pero lumapit siya, dahan-dahan, para bang hindi maingay na tinutulay ang pagitan. Pwede ka bang makausap? Bulong niya, tila nahihiya sa liwanag. Dito? Tanong ko, nag-aalinlangan. Sa may likod, sabi niya sabay turo sa punong akasya sa tabi ng hall kung saan madilim at ligtas ang usapan mula sa mata. Sandali lang. Sumunod ako, dala ang 2 piraso ng banderitas para mukha kaming nagtatrabaho. Sa ilalim ng akasya, ang liwanag mula sa lampara ay guhit lamang sa damuhan. Anong kailangan mo, Edgar? Tanong ko. Sinusubukang panatilihing matatag ang boses. May ipagtatapat ako. Sagot niya, humihinga ng malalim. Sa totoo lang, dala-dalawa ang dahilan ng pag-uwi ko. Una, ang lupa ng tatay ko, ibebenta na sana ng tiyuhin ko nang walang pahintulot. Kailangan ko pong ayusin ang papeles. Pangalawa, tumigil siya at tumingin sa akin. Hindi kita natapos noon. Hindi mo ako proyekto na tinatapos, sagot ko, pilit na mapakla. At may asawa't anak ka. Alam ko, sagot niya, boses na malalim at mababa. Mahal ko sila, pero totoo rin to, ikaw ang kabataan ko. At kahit gaano ko iwasan, naririnig ko pa rin ang boses mo sa loob ng ulo ko kapag umuuwi akong pagod. Wala akong hinihingi sa'yo. Gusto ko lang malaman mo iyon. Edgar, ay Taib, napailing ako, napapikit. Ang kabataan ay parang ginupit na larawan, maganda kapag tingnan. Pero hindi dapat idikit sa kasalukuyan kung may ibang imaheng. Nabubuo, nagbuntong hininga ako. Ang hirap mong kausapin, ang dali mong magsalita ng totoo na para bang walang masasaktan. May masasaktan, sagot niya, halos pabulong. Kahit anong gawin natin, may masasaktan. Pero masasakit kung puro pagsisinungaling. Hindi ko alam kung sasampalin ko ba ang salita niya o yayakapin. Nagngit-ngit ang hangin. Sa malayo, narinig ko ang tawa ng mga bata at ang tunog ng kuliglig. Umuwi ka na, sabi ko. At bukas, magpahinga tayo sa usapan, lalo kung may mata ang gabi. Tumango siya, bagaman may luhang, di lumagpas sa pilik. Sige. Nangingiti, parang humihingi ng paumanhin, tumalikod siya at pumalik sa hall. Ako na may nanatili sa ilalim ng akasya ng kaunti, tinitingnan ang banderitas na hawak ko na parang mga piraso ng langit na hindi ko maikabit sa tama. Pag-uwi ko, hating gabi na, tahimik ang baryo, tahimik ang loob ko, ngunit hindi payapa. Si nanay ay tulog, marahang humihilik sa banig. Umupo ako sa balkonahe, nagbukas ng lamparang digas at pinakinggan ang sapa sa malayo. Naisip ko kung gaano kabilis kumalat ang balita, kung gaano kabilis magbago ang tingin ng tao sa iyo dahil sa isang sandaling mahina ka sa sarili mong damdamin. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga, may kumatok sa pinto. Si Thomas, may dalang pandesal at termos ng kape. Magandang umaga, bati niya, parang laging nasa tamang oras. Naisip kong baka wala pa kayong almusal ni Aling Mila. Salamat, sagot ko. Inabutan siya ng tasa at pinaupo sa bangkito. Tuwang-tuwa si nanay sa pandesal. Ipinagprito niya ng itlog si Tomas, sabay sabi, Matagal na kitang hindi nakitang nakaupo rito. Iho, ngumiti si Tomas, nagkibit balikat. Namiss ko ang bahay na ito. Tumingin siya sa akin, may liwanag sa mata na walang hinihinging kapalit. Kung kailangan mo ng sasakyan, papunta sa bayan mamaya, ihatid kita.
Narinig kong naghahanap ka ng 2 rim ng karton para sa dekorasyon. Oo, sagot ko. Pero kaya ko naman maglakad. Hindi laging kailangang lakarin ang mabigat, sagot niya, bahagyang biro. Sumama ako sa kanya bandang 10:00. Sa tricycle, marahan ang pagpadyak ng makina. Ang hangin ay puno ng alikabok at amoy ng nasusunog na dahon. Sa bayan, namili kami ng karton, pako at pandikit. Nagbayad siya para sa kalahati kahit tumutol ako. Donasyon ko sa pista, sabi niya, at sa iyo. Sumulyap siya sa akin na parang may gustong sabihin, pero hindi itinuloy. Pagsapit ng tanghali, dumiretso kami sa kainan sa kanto. Mga mesa't bangkong kahoy, sabaw na maasimot maanghang. Habang kumakain kami, nag-vibrate ang cellphone ni Thomas. Lumabas siya saglit para sumagot. Nakita ko sa mukha niya ang bahagyang pagngiti at pag-igting ng panga. Pagbalik niya, tila nagbago ang hangin sa pagitan namin. May nauna na sa barangay. Sabi niya maingat. Si Edgar. Nakita raw siyang may kausap na tagabayan. Abogado. Abogado? Napakunot ang noo ko. Papeles daw para sa lupa, pero may kasamang iba, isang babaeng mestiza, nakasuot ng corporate attire. Sabi ng nagkwento, parang kinatawan mula sa kumpanyang bibili ng lupa sa may ilog. Parang kumalansing ang tinidor sa loob ng dibdib ko. Akala ko ipagtatanggol niya ang lupa. Iyan ang sabi niya kagabi. Baka mali ang dinala sa akin na balita, sagot ni Tomas. Ayaw akong sirain ng duda. Babalikan natin si Cap mamaya para linawin. Bumigat ang hapon. Pagbalik namin sa barangay hall, mainit ang loob ng bulwagan. Nandoon nga si Edgar, kausap si Cap, hawak ang ilang papel. Naroon din ang babaeng inilarawan ni Tomas. Maiksi ang buhok, matalas tumingin, may ID na nakasabit at logo ng isang realty company na narinig ko na sa radyo. Ah, Nena! Tawag ni Cap nang makita ako. Tamang-tama. Kailangan ng mga kababaihan sa pag-layout ng bagong design. Nagbago ang plano ng entablado. Maglalagay tayo ng mas malaking arko. Nagkatinginaan kami ni Edgar. May ngiti sa labi niya pero may kaba sa kilay. Nena, mamaya. Hindi ngayon. Putol ko. Kunwaring abala at hawak ang bunton ng karton. Ngunit kumalabog pa rin ang puso ko sa mga papel sa kamay niya at sa presensya ng babaeng kasama niya. Natapos ang hapon sa pagdikit ng karton at paglalagay ng bulaklak. Sumapit ang paglubog ng araw at nagkulay kahel ang kalangitan. Nagpaalam ako kay Cap at umuwi. Bitbit ang pagod at mga tanong. Ngunit hindi pa man ako nakakadiretso sa bahay, may kumaway mula sa gilid ng kalsada. Si Edgar. Nakatayo siya sa lilim ng punong santol, walang dalang papel, walang dalang gitara, boses lang ang dala. Pwede na ba ngayon? Tanong niya, halos walang ingay. Tumigil ako sa gitna ng daan. Sa likod niya, lumalalim ang dilim. Sa harap ko, may liwanag ng buwan na nag-uumpisang umakyat. Sige, sagot ko, pero dito lang. Pumuwesto kami sa gilid ng daan, walang nakikitang kapitbahay, o baka ayaw ko na lang silang makita. Hindi ko ibebenta ang lupa, bungad niya agad, parang gusto niyang unahan ang bagyo sa loob ko. Kinausap ko ang abogado para ipaglaban ang karapatan namin. May kasunduan na nilagdaan ng lolo ko at ng tiyuhin ko na hindi pwedeng ipagbili ang parte namin. Yung babaeng kasama ko, kinatawan ng kumpanyang gustong bumili. Pumunta sila para mamilit. Hindi ako pumayag. Gusto kong maniwala, gusto kong paniwalaan ang bawat katagang lumabas sa bibig niya, gaya ng paniniwala ko sa unang tugtog ng gitara. Bakit kailangan mo pang kausapin sa hall? Alam mong maraming mata. Para walang lihim, sagot niya. At para marinig nilang lahat na hindi ako pusong mamumulaklak sa pera. Hindi, yan ang uuwian ko. Napayuko ako at ang galit na hindi ko alam kung saan galing ay biglang natunaw. Salamat at ipinaalam mo.
Tumingala ako, tinititigan ng buwan. Pero Edgar, kahit anong gawin mo sa lupa, hindi mawawala ang isang katotohanan. Na may asawa at anak ako. Siya na ang nagpatuloy, malungkot. Oo. At kahit anong linis ng hangarin ko rito, may dumi pa rin sa mata ng iba. Hindi lang sa mata ng iba. Sabi ko, mabagal. Napipilitan ng boses na maging matatag. Sa mata ko rin, dahil kahit ilang ulit mong sabihin na wala kang hinihingi, may hinihingi pa rin ang puso. Anong hinihingi, Nena? Napiliin mo ako, sagot ko. At dun ko lang napagtanto kung gaano kapait ang pag-amin. Pero sa paghingi kong yon, may ginuguhitan akong tahanan na daan ang dagat na namamagitan. Hindi kailangan ng mundo ang isa pang durog. Tahimik siya. Naghuhuni ang kuliglig, dumaragundong ang malayong truck sa kalsada ng bayan. Kung hindi ngayon, bulong niya, kailan? Kung hindi rito, saan? Sana, sagot ko. Sa panahong hindi tayo magiging kasalanan. Tumingin ako sa kanya, binabasag ang sarili kong damdamin. Sana sa buhay na wala ka ng kailangang ayusin maliban sa kung paano mo ako hahawakan. Humakbang siyang parang may lulusungin. Nena, wag, awat ko. Kahit yakap, may mata ang gabi. Sa puntong iyon, biglang may kumislap na ilaw mula sa kanto, motor ni Thomas. Huminto siya sa tapat namin, pinatay ang makina at umusal ng isang maikling magandang gabi. Walang ibang salita, walang tanong, pero malinaw ang akmang tanong sa pagitan ng tatlo. Nasaan ang hangganan? Uuwi na ako, sabi ko. Sabay yuko sa dalawa. Si Edgar ay hindi gumalaw. Si Thomas ay tumabi, parang bantay sa dilim. Naglakad ako pauwi. Malamig ang talampakan sa lupa, mainit ang mukha sa hangin. Sa bahay, naghihintay si nanay sa may pintuan, nakaupo at may hawak na lumang sobre. May sulat para sa'yo, sabi niya, padala galing abroad kay Lilian. Napakagat siya sa labi. Pangalan ng asawa ni Edgar. Parang tinanggalan ako ng hininga. Paano niya nakuha ang address natin? Mga pinsan niya rito. Sagot ni nanay. Mahinahon ngunit nag-aalala. Siguro may nagsumbong sa kanya ng nangyayari sa baryo. Dahan-dahan kong kinuha ang sobre at binuksan. Manipis ang papel, malinis ang sulat kamay, Ingles na hindi pilit. May mga salitang naglalakad sa pagitan ng layo at tiwala. Nena, hindi ko alam kung tama bang sulatan kita, pero mas pipiliin kong kumatok ng mahinahon kaysa umatungal sa kawalan. Naririnig ko ang mga bulungan sa amin dito at sa inyo riyan, na si Edgar at ikaw ay madalas magkita. Marahil mali, marahil kulang, marahil sobra. Ngunit may hiling akong malinaw. Kung ang mga gabing iyon ay alaala lamang ng kabataan, hayaan mong manatili silang larawan. Huwag mo silang gawing buhay sa panahong may buhay na umaasa sa kanya rito. Dalawang batang kulang sa tulog kapag wala ang tatay nila sa telepono. Isang babaeng umaasang hindi siya pipiliin ng tahimik na pag-alis. Hindi kita kaaway. Alam kong marunong magmahal si Edgar at marahil ay minahal ka niya noon. Marahil may minamahal pa siya sa inyong lugar na iyon. Pero kung sakaling may pipiliin siyang salitang umuwi, sana hayaan mong kumpleto ang kahulugan nito. Kung sakaling dumating ang araw na hindi na ako ang tahanan niya, gusto kung ang hakbang na iyon ay hindi dahil sa bulong-bulungan o sa gabi, kundi dahil sa liwanag at harapang pag-amin. Hanggang wala iyon, hinihiling kong bantayan mo rin ang pangalan mo dahil sa maliliit na baryo, mabilis mansahan ang isang babae at hindi ko nais iyon para sa'yo. Lilian. Nanginginig ang kamay ko. Walang sumpa ang sulat, walang galit. May dignidad, may pagod, may pakiusap. At doon ko naramdaman ang isang uri ng kahihiyan na hindi kumakagat para pumatay, kundi kumakapit para mangusap. Nanay ay tahimik sa gilid, parang basang-basang kumot ang buong sala. Anak, mahinahon niyang sabi,
Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pero kapag ang kaharap mo ay ganitong kabait na pakiusap, mas mabigat ang paghingi ng puso. Pinikit ko ang mata ko, pinakinggan ang kuliglig sa labas at ang humihingal na liwanag ng lampara. Nang dumilat ako, malinaw sa akin ang susunod na hininga, lalayo. Hindi dahil duwag, kundi dahil sa lakas na kailangan kong paniwalaan sa sarili kong pangalan. Ngunit bago ako makatulog, may isang text ang pumasok mula sa numerong hindi ko kilala. Ako si Lilian. Humihingi ako ng tawad kung tahasang pumasok ang sulat ko sa tahanan ninyo. Alam kong madaling maging malupit sa sulat, pero nais kong sabihin ito. Bibiyahe kami ng mga bata riyan sa susunod na linggo. Kailangang ayusin ang lupa at kailangang harapin ang ilan sa hindi ko matanong sa telepono. Binasa ko ng 2 ulit ang mensahe. Ang ilaw ng cellphone ay parang maliit na buwan sa palad ko. Sa labas, tahimik ang baryo. Sa loob, umalingaw-ngaw ang isang pagtatanong na hindi na mapigilan. Sa pagdating ni Lilian, kanino ako haharap? Sa sarili kong pag-ibig o sa dangal na matagal ko ng bantay? Huminga ako malalim at sa pagitan ng gabing iyon at ng umagang parating, alam kong magbabago ang lahat. Ang liwanag ay darating, hindi bilang ginhawa, kundi bilang hamon. At ako, si Nena, ang dapat munang sumagot bago pa man sumagot ang buong baryo para sa akin. Ang buong linggo bago dumating si Lilian ay tila isang mahaba at mabigat na paghinga ng baryo. Kahit saan ako lumakad, may mga matang nakasunod, sa talipapa, sa kapilya, sa pilapil. Parang lahat ay may inaantabayanan at alam kong hindi lang ako ang may kaba sa dibdib. Ako, si Nanay, at marahil pati si Edgar ay sabay-sabay na binibilang ang mga araw. Kinahapunan ng Huwebes, nakatambay ako sa may balkonahe, pinapainom ng tubig si Luna, ang aming pusa. Ang langit ay nagdilim ng mas maaga, may namumuong ulap sa kanluran. Doon, dumating si Thomas, nakasakay sa kanyang tricycle, may dalang sako ng mais. Galing bayan, sabi niya. May nakita akong listahan ng mga dumating sa pier, kasama ang pangalan ni Lilian at 2 bata. Napatingin ako sa kanya, nanlamig. Ibig sabihin narito na sila? Tumango siya, seryoso. Kanina lang, malamang bukas na sa barangay na. Baka sa pamilya ni Edgar muna sila titigil. Umigting ang lalamunan ko. Kahit walang salitang dagdag, malinaw sa akin ang ibig niyang sabihin. Ang araw na kinatatakutan ko ay hindi na darating pa lang, narito na. Kinabukasan, Biyernes ng umaga, kumakalabog ang baryo sa balitang dumating na nga ang pamilya ni Edgar. Habang nag-aayos ako ng mga gulay sa bilao, dumating si Aling Puring gaya ng lagi, may dalang balita. Nena, nakita ko na si Lilian. Ang puti, ang kinis, parang taga-syudad. Ang mga anak, maganda't gwapo, parang mga anghel. Ay nako, para kay Edgar, jackpot talaga. Pero tumigil siya at tinitigan ako, paano kaya ngayon? Nag-init ang pisngi ko, pero ngumiti lang ako ng pilit. Mabuti naman kung ganon. At least kumpleto na sila. Ngunit sa loob-loob ko, para akong binubulabog ng kulog. Nang sumapit ang hapon, nagpatawag ng maikling pagtitipon sa barangay hall si Kapitan. Roon, ipinakilala niya ang asawa ni Edgar at ang kanilang 2 anak. Si Lilian ay nakasuot ng simpleng bestida pero halatang sanay sa mas marangyang lugar. Ngumiti siya sa lahat, maayos ang kilos at marunong makisama. Ang mga anak naman ay masigla, tumatakbo sa paligid. Ako ay nakatayo sa dulo, kasama ng ibang kababaihan na abala sa paghahanda ng palamuti para sa nalalapit na pista. Subalit kahit anong pilit kong magtago, nagtagpo rin ang mga mata namin ni Lilian. Sandali lang yon, ngunit sapat para maramdaman ko ang bigat ng kanyang tingin. Hindi galit, hindi rin pagtanggap, kundi isang pagtatanong na mas matalim pa sa bulungan ng baryo.
Siya ba yon? Narinig kong bulong ng isang babae sa likod ko. Siya raw ang madalas makitang kasama ni Edgar. Para akong nakapako sa lupa. Gusto kong tumakbo pero alam kong mas lalong magiging halata kung aalis ako. Kaya't nagtulungan na lamang ako sa pag-aayos ng mga bulaklak, nakayuko, nagkukunwaring abala. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Ang buwan ay bilog, maliwanag at ang hangin ay malamig. Umupo ako sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga aninong gumagalaw sa malayo. Doon, biglang lumitaw si Edgar, nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingala sa bintana ko. Nena, tawag niya, halos bulong, pwede ba tayong mag-usap? Umiling ako, nanginginig. Hindi, Edgar. Narito na ang pamilya mo. Hindi na ito gaya ng dati. Pero hindi siya umalis. Tumayo lang siya roon, parang estatwa, hanggang sa hindi ko na kinaya at bumaba ako para salubungin siya sa may bakuran. Ano ba ang ginagawa mo rito? Galit kong tanong, ngunit mahina ang boses ko. Gusto mo bang makita tayo ng lahat? Hindi ko kayang hindi ka makita. Sagot niya. Nena, mula nang dumating sila, mas lalo kong naisip, hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Halos mapaiyak ako. Edgar, huwag kang ganito. Masisira ang lahat. Hindi lang pangalan ko, kundi pati pamilya mo. Pati mga anak mo. Nyuko niya ang ulo. Alam ko. Pero paano kung sabihin kong kahit may lahat ako roon, ikaw pa rin ang hinahanap ko dito? Hindi sapat yon, sagot ko. At tinalikuran siya bago pa pumatak ang luha ko. Kinabukasan Sabado, dumalo ako sa palarong inorganisa ng barangay para sa pista. May palusebo, paagaw ng buko at kantahan. Ang mga tao'y abala at masaya. Subalit sa gitna ng ingay, nakita kong magkasamang naglalakad si Edgar at si Lilian. Hawak ni Edgar ang kamay ng anak, habang si Lilian naman ay nakikipagkwentuhan sa ibang kababaihan. Tila kumpleto at masaya sila. Ngunit nang sandaling magtagpo ulit ang paningin namin ni Edgar, may lihim na mensahe sa kanyang mga mata, isang apoy na pilit tinatakpan ng nangiti. Napayuko ako, pilit na iniwas ang tingin. Ngunit naramdaman kong mabilis kumalat ang bulungan sa paligid. Hindi ba't siya yon? Tanong ng isa. Si Nena? Oo, siya nga ang sinasabing kasama ni Edgar dati. Sagot ng isa pa. Ang mga salita ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ko. Nais kong lumayo, ngunit pinilit kong manatili. Pagsapit ng gabi, may sayawan sa plaza. Ang tugtog ng bandang baryo ay umalingaw-ngaw sa paligid at lahat ng tao ay nagsasayawan. Inaya akong sumali ng mga kaibigan ko, ngunit tumanggi ako. Mas pinili kong umupo sa gilid, pinagmamasdan ang saya ng lahat. Doon ko nakita si Lilian, lumapit sa akin, dala ang 2 baso ng malamig na juice. Nena, tama ba? Tanong niya, nakangiti. Oo, sagot ko, kinakabahan. Inaanyayahan kitang uminom kasama ako, sabi niya, sabay abot ng isa sa mga baso. Maraming nagsasabi tungkol sa'yo, pero gusto kong marinig mula mismo sa iyo. Napakagat ako sa labi. Ano sang ibig mong sabihin? Alam mo na, sagot niya, malamig ngunit maayos. Si Edgar, kayo! Halos malaglag ang baso sa kamay ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sa gitna ng musika at saya ng baryo, parang ako lang ang binabalot ng dilim. Hindi mo kailangang magsinungaling, dagdag ni Lilian. Gusto ko lang malaman kung may dapat ba akong katakutan. Dahil kung meron, mas mabuti nang harapin ko ngayon kaysa hintayin kong masira kami. Nanlamig ako. Wala, bulong ko. Wala kang dapat katakutan. Ngumiti siya, ngunit ang ngangiting iyon ay hindi abot sa mata. Salamat sa sagot. At iniwan niya ako roon, nanginginig at hindi makagalaw. Pauwi na ako ng gabing iyon kasama si nanay. Tahimik kaming dalawa, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Ngunit pagdating sa may tulay ng sapa, may isang aninong naghihintay. Si Edgar.
Nena, tawag niya desperado. Hindi ako makakapayag na sabihin mong wala dahil alam kong meron. Tumigil ka na, Edgar. Halos pasigaw kong sagot. Baka marinig ka ng lahat. Wala akong pakialam, bulyaw niya. Mahal kita at hindi ko na kayang itago. At bago pa ako makapagsalita, bigla kong napansin si Tomas sa kabilang dulo ng tulay, nakatingin sa amin. Malinaw ang nakita niya, malinaw ang narinig. At alam kong bukas, ang buong baryo ay may bagong balitang kakalat. Hindi tsismis, kundi katotohanan na hindi na namin maitatanggi. Kinabukasan, parang may piyesta ng bulungan sa baryo. Hit saan ako dumaan, may mga matang sumusunod, may mga labi na bumubulong at nagtatawa. Ang mga bata, inosenteng nagtatanong sa isa't isa kung bakit magkasama raw kami ni Edgar kagabi sa tulay. Ang matatanda na may tila mga hukom na nakaupo sa kanilang mga bangko, nag-aantay ng bagong detalye. Pagdating ko sa talipapa, halos hindi ako makatingin ng diretso sa mga tao. Ang mga bilao ng gulay sa harap ko'y parang nawala ng kulay. Naririnig ko ang ilang tindera na pabulong na nagtatanong. Totoo raw ba? Si Nena at si Edgar. Para bang wala na akong pangalan, wala na akong nakaraan. Ang lahat ay nabura dahil sa gabing iyon. Nang maghapon na, dumating si Tomas, dala ang tricycle niyang laging puno ng pasahero tuwing umaga. Pero sa oras na iyon, walang laman ang kanyang sidecar. Huminto siya sa harap ng pwesto ko at tahimik akong tinitigan. Hindi siya nagsalita agad, ngunit sa tingin pa lang niya, alam kong nakita niya ang lahat kagabi. Nena, mahina niyang wika. Hindi ko alam kung anong masasabi ko, pero ang alam ko lang, hindi na ito mananatiling lihim. Ang buong baryo nag-aantay ng paliwanag. Pinisil ko ang palad ko sa mesa, pilit na pinatatag ang sarili. Wala akong dapat ipaliwanag, Thomas. Walang nangyari, may sinabi lang siya, at naroon ka. Tumango siya, mabagal, parang pinipilit intindihin ang sagot ko. Alam kong mahirap, Nena, pero minsan, kahit wala talagang nangyari, sapat na ang bulungan para durugin ang dangal ng isang tao. Hindi na ako nakapagsalita. Tumalikod siya at muling pinaandar ang kanyang tricycle. Iniwan akong nakatingin sa alikabok na iniwan ng kanyang gulong. Pag-uwi ko, nadatnan ko si nanay sa balkonahe. May hawak na abaniko at nakatingin sa malayo. Nang makita niya ako, hindi siya agad nagsalita. Mayay huminga siya ng malalim. Anak, panimula niya, may sulat na dumating ulit, galing kay Lilian. Nakipagkita siya sa akin kanina habang namimili sa tindahan. Nalaglag ang dibdib ko. Ano raw? Inabot sa akin ni nanay ang papel. Hindi na ito kasing haba ng nauna, ngunit mas direkta, Nina. Alam ko na ngayon kung totoo ang mga bulungan. Nakita kayo, hindi ko alam kung anong mas masakit, ang tsismis na dati ay kaya ko pang isantabi o ang katotohanan ngayon ay hindi na itinatanggi ng baryo. Hindi ako lalaban ng harap-harapan dahil ayaw kong gawing palabas ang pribadong sugat. Ngunit tandaan mo, may dalawang batang buhay na nakataya rito. Kung mahal mo talaga si Edgar, ikaw mismo ang dapat umintindi kung ano ang higit na mahalaga. Hindi ko hihilinging piliin ako, pero sana piliin niya ang kanyang pamilya. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa iyon. Napaupo ako sa tabi ni nanay at itinakip ang papel sa aking mukha. Anak, sabi ni nanay, mahina ngunit mariin, hindi ako galit. Pero nasasaktan ako para sa'yo. Alam kong mahal mo siya, pero ang mahal na ito may kasamang sugat na hindi lang ikaw ang magdadala. Napahikbi ako. Nay, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Lahat sila nakatingin, lahat sila humuhusga. Pero kapag nakikita ko si Edgar, lahat ng iyon nawawala. Ano bang mali sa akin? Hinaplos ni nanay ang buhok ko. Hindi ka mali, Nena, pero may mga pagmamahal
na dumarating sa maling oras. At kahit gaano ito kalakas, hindi ibig sabihin tama itong ipaglaban. Kinabukasan, Sabado, may pagtitipon sa kapilya. Nagpatawag si Padre Ernesto para sa mga kabataan at kababaihan na tutulong sa pista. Nais kong hindi dumalo, pero alam kong mas lalo akong pagdududahan kung hindi ako pupunta. Kaya't kahit mabigat ang pakiramdam, naglakad ako papunta sa simbahan. Doon, naroon din si Edgar. Kasama niya si Lilian at ang kanilang mga anak. Nakangiti si Lilian sa lahat, nakikipag-usap sa mga babae, habang si Edgar naman ay nakikipagkamay sa mga kalalakihan. Para silang larawan ng masayang pamilya. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ramdam kong sumusulyap siya sa akin. Pilit na ikinukubli ang kanyang mata sa mga tao. Habang inaayos ko ang mga bulaklak sa gilid ng altar, lumapit si Lilian. Tahimik, mahinahon, at may dalang ngiti na hindi ko matukoy kung totoo o peke. Maganda ang ayos mo ng bulaklak, sabi niya. Salamat, sagot ko, halos hindi makatingin. Tahimik kaming nagtabi-tabi, nag-aayos ng mga dahon at rosas. Maya-maya'y nagsalita siya, halos pabulong. Nena, hindi kita gustong saktan. Hindi ako pumunta rito para makipag-agawan. Pero kung mahal mo si Edgar, sana isipin mo rin kung gaano kahalaga siya sa amin. May mga anak kaming aasa sa kanya habang buhay. Namutla ako. Hindi ko, hindi ko alam ang dapat kong gawin. Amin ko. Halos pabulong din, ngumiti siya, mapait pero payapa. Kung ganon, baka oras na para tanungin mo ang sarili mo. Ang pagmamahal ba ay laging tungkol sa paghawak o minsan ba'y tungkol sa pagbitaw? At bago pa ako makasagot, iniwan niya akong tulala sa harap ng altar. Kinagabihan, habang tahimik akong nakaupo sa balkonahe, dumating si Edgar. Hindi siya pumasok, nanatili lang sa labas ng bakod parang batang nahihiya. Nena, tawag niya mahina. Kailangan nating mag-usap. Lumapit ako, nanginginig. Anong gusto mong pag-usapan? Lahat, sagot niya. Ang tungkol sa atin, kay Lilian, sa mga anak ko. Hindi ko na kayang magpanggap na parang wala. Edgar, tumigil ka na, sabi ko, halos umiiyak. Alam ng lahat, nakita na nila, pati si Lilian alam na rin. Gusto mo bang tuluyang masira ang lahat? Kung masira man, ako ang may kasalanan, hindi ikaw, sagot niya matatag. At kahit ilang ulit ko pang pilitin ang sarili ko na manatili para sa kanila, ang puso ko bumabalik at bumabalik pa rin sa'yo. Umiling ako, umiiyak na. Hindi ko na kaya, Edgar. Hindi ako handang maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya mo. At hindi ko rin kayang sirain ang pangalan ko ng tuluyan. Humakbang siya, lumapit sa bakod at inabot ang kamay ko. Nena, isang tanong lang, kung sakali bang kaya kong iwan ang lahat, tatanggapin mo ba ako? Napatigil ako, natigilan at hindi ko alam ang isasagot. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan at lumabas si nanay. Nakita niya kami at sa mga mata niya'y may halong awa at galit. Edgar, mariin niyang sabi, umalis ka na. Kung may natitira ka pang respeto kay Nena at sa pamilya mo, tigilan mo na ito. Tahimik na tumigil si Edgar at dahan-dahan siyang tumalikod. Naiwan akong nanginginig habang si nanay ay mahigpit na nakatingin sa akin. Nena, bulong niya, hindi lahat ng laban ay dapat salubungin at hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban. At sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan na saksi sa lahat, naramdaman kong unti-unting gumuho ang mga pader na itinayo ko para protektahan ang sarili ko. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin na kailangan kong pumili at ang pagpiling iyon, kahit anong gawin ko, ay may masusugatan. Sa mga sumunod na araw, ang baryo ay tila nagbago ng anyo. Hindi na ako makalabas nang walang matang nakamasid, walang bibig na nakahandang magbitaw ng bulong. Ang dating simpleng daan papunta sa talipapa ay parang mahabang entablado
kung saan ako ang bida ng isang palabas na ayaw ko namang gampanan. Ang bawat hakbang ay may kasabay na tanong, siya ba ang dahilan ng lahat ng ito? Sa mismong talipapa, ramdam ko ang distansya ng mga dating kakwentuhan. Kung dati, mabilis akong binabati ni na Aling Sean at Aling Bising, ngayon ay simpleng tango na lamang ang ibinibigay nila. Ang mga bata na dati palaging bumibili ng candy sa aking pwesto, ngayon ay tila pinipigilan ng kanilang mga ina. Masakit. Masakit dahil alam kong hindi nila alam ang buong kwento. At masakit dahil kahit anong paliwanag ang ibigay ko, hindi iyon magiging sapat. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga talong at sitaw, dumating si Thomas. Hindi siya bumili. Nakatayo lang siya sa harap ng pwesto ko, may dalang malamlam ng ngiti. Nena, wika niya, may pulong bukas sa barangay. Gusto raw ni Kap na malinawan ang lahat tungkol sa mga usap-usapan. Ikaw at si Edgar ang tinatawag para akong tinusok ng sibat. Anong ibig mong sabihin? Harap-harapang pag-uusapan ang pangalan ko? Tumango siya, seryoso. Hindi ko rin gusto, pero ganyan ang baryo. Kapag kumalat na ang apoy, kailangan itong harapin bago tuluyang lamunin ang lahat. Nanlamig ang mga kamay ko. Tomas, hindi ako handa. Walang handa sa ganitong laban, sagot niya. Pero kung gusto mong linisin ang pangalan mo, kailangan mong magsalita. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Ang lampara sa mesa ay naglalabas ng mahinang liwanag at si nanay ay nakaupo sa gilid, tahimik na nagdarasal habang hawak ang rosaryo. Ako naman ay nakatingin lang sa kisame, hinihintay ang bukas na parang bagyong hindi ko kayang takasan. Anak, may nahong sabi ni nanay, kahit ano ang mangyari bukas, tatayo ako sa tabi mo. Hindi ko hahayaang mag-isa mong dalhin ito. Napaluha ako. Nay, paano kung hindi sila man iwala? Paano kung kahit anong paliwanag ko, mas piliin nilang paniwalaan ang mga mata kaysa salita ko? Hinawakan niya ang kamay ko. Minsan, hindi natin hawak ang isip ng tao, pero hawak natin ang sarili nating dangal at yun ang dapat mong panindigan. Dumating ang araw ng pulong. Maaga pa lang ay puno na ang barangay hall. Ang mga tao ay nagsisiksikan, parang may malaking palabas na gustong masaksihan. Nakaupo si Kapitan Ben, sa harap, katabi si Padre Ernesto. Sa gilid, nakita ko si Edgar, tahimik nakatungo, habang si Lilian ay nakaupo sa likod kasama ang kanilang mga anak. Ang puso ko'y bumilis ng tibok. Ramdam ko ang bigat ng kanilang presensya. Nena, tawag ni Kapitan, umupo ka rito sa unahan. Tumindig ako, nanginginig ang tuhod at lumapit. Naririnig ko ang mga bulungan, ang mga hikbi ng awa at ang mga tawa ng panunuya. Mga kababaryo, panimula ni Kap, alam nyo na siguro ang dahilan kung bakit tayo narito. Ayokong hayaang sirain ng tsismis ang pagkakaisa ng ating baryo. Ngayon, hayaan natin ang mga taong sangkot na magsalita. Tumayo si Edgar. Mga kababayan, wika niya mabagal, aminado akong madalas kaming nagkita ni Nena. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil matagal na kaming magkaibigan. Wala akong masamang intensyon. Kung may nakitang kakaiba ang iba, hindi iyon ang buong katotohanan. Nag-ingay ang mga tao. May naniniwala, may humahagikik. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya'y may pakiusap. Ikaw naman. Tumayo ako, huminga ng malalim. Oo, totoo na nagkita kami ni Edgar. Nag-usap kami tungkol sa nakaraan, tungkol sa mga alaala. Pero hindi ako kailanman nagnasa na sirain ang pamilya niya. Hindi ako ang dahilan ng anumang pagkukulang at lalong hindi ako handa na maging anino sa buhay ng iba. Tahimik ang lahat, ngunit bago pa magsalita si Kap, biglang tumayo si Lilian. Pwede ba akong magsalita? Nagulat ako. Nakatingin siya diretso sa akin sa harap ng lahat. Mga kababaryo, panimula niya. Oo, asawa ko si Edgar
At oo, narinig ko na ang lahat ng tsismis tungkol sa kanya at kay Nena. Masakit at mahirap tanggapin. Pero narito ako hindi para manumbat. Narito ako para ipaalala kayong lahat na hindi lahat ng nakikita ay katotohanan. Hindi lahat ng bulungan ay dapat paniwalaan. Nagulat ang lahat. Ako man ay hindi makapaniwala. Si Nena, dagdag ni Lilian, ay hindi kaaway. Biktima siya ng mga salitang hindi niya kayang pigilan. Kung may pagkakamali man, kami na lang ni Edgar ang haharap. Hindi niyo kailangang durugin ang pangalan ng isang babae para lang matigil ang usapan. Natahimik ang lahat, para bang walang makapagsalita. Matapos ang pulong, nag-uwian ang lahat na tahimik. Ako, si Nanay, si Edgar, at si Lilian ay naiwan. Lumapit sa akin si Lilian, may matang pagod ngunit totoo. Nena, sabi niya, alam kong may nararamdaman ka kay Edgar at alam kong may nararamdaman din siya sa'yo. Pero sana, piliin mong hindi na palalimin pa. Kung para sa akin mahirap, paano pa kaya sa mga anak namin? Baka sa paglayo mo, doon ka mas higit na magmamahal, hindi sa kanya, kundi sa sarili mo. Tumulo ang luha ko. Lilian, patawad, hindi ko pinili na mahalin siya ulit. Nangyari lang. Ngumiti siya, mapait ngunit may dignidad. Hindi ko hiling ang tawad mo. Ang hiling ko lang, piliin mo ang tahimik na landas. At umalis siya kasama ang kanyang mga anak. Iniwan kaming dalawa ni Edgar na nakatayo sa gitna ng bakanteng barangay hall. Nena! Bulong ni Edgar, desperado. Narinig mo siya, pero ang puso ko naririto pa rin sa'yo. Umiling ako, umiyak. Edgar, ang puso mo ay hindi lang sa akin. May pamilya kang kailangan. At ako, may dangal akong kailangang ingatan. Kung pipilitin pa natin, wala tayong matitira kundi abo. Pero mahal kita, Anya. Halos pabulong. Mahal din kita, sagot ko. Pero minsan, ang pinakamahalagang paraan ng pagmamahal ay ang marunong magpaalam. At doon ko siya tinalikuran, sa gitna ng isang baryong hindi kailanman makakalimot, at sa gitna ng damdaming hindi ko kailanman malilimutan. Matapos ang pulong sa barangay hall para akong binuhusan ng malamig na tubig. Oo, nagbigay ng malinaw na salita si Lilian sa harap ng lahat, ngunit hindi iyon nangangahulugang natapos na ang bulungan. Sa mga susunod na araw, ramdam kong mas naging mapanuri ang mga mata ng baryo. Ang mga kapitbahay, kahit hindi nalantaran ang kwestiyon, ay tila laging may nakabinbing tanong sa kanilang mga tingin. Muwi ako ng bahay na parang may pasan na bundok sa balikat. Si Nanay, tahimik lamang, pero ramdam ko ang bigat sa kanyang dibdib. Sa hapag, habang kumakain kami ng sinigang, bigla siyang nagsalita. Anak, panimulan niya, kahit anong sabihin ni Lilian na hindi ka dapat husgahan, hindi iyon ang ibig sabihin ng lahat ay magtitiwala agad. Sa baryo, mabagal ang paghilom ng pangalan. Napatingin ako sa kanya, halos maiyak. Nay, hindi ko alam kung kaya ko pa. Parang kahit anong gawin ko, laging may aninong sumusunod. Hinawakan niya ang kamay ko. Kaya mo, Nena, pero kailangan mong pumili kung patuloy kang magtatago sa likod ng takot o kung babangon ka para ipakita na kaya mong lumayo sa apoy. Isang linggo ng umaga, maagang dumating si Tomas sa bahay. May dala siyang isang basket ng mangga at isang nangiti na tila pilit. Magandang umaga, bati niya. Pwede ba kitang yayain mamayang hapon sa bayan? May perya, baka makalibang ka. Napatingin ako kay Nanay na parang nagbigay ng tahimik na pahintulot. Sige, sagot ko. Baka makatulong nga. Pagsapit ng hapon, sumakay kami sa kanyang tricycle. Sa daan ramdam ko ang malamig na hangin at ang alikabok na bumabalot sa aming paligid. Tahimik lang kami hanggang siya na ang nagsalita. Nena, panimula niya, hindi ko hinihingi ang sagot ngayon, pero matagal na kitang kilala.
Bata pa lang tayo, alam kong iba na ang tibok ng puso ko para sa'yo. Kung sakali, handa akong maging kasama mo. Hindi para palitan si Edgar, kundi para ipaalala sa'yo na may buhay pa na naghihintay sa labas ng sakit. Natigilan ako. Tomas, mabait ka. Pero hindi ko kayang basta iwan ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ganon kadali. Tumango siya, tila nauunawaan. Hindi kita pinipilit, pero sana maisip mong may iba pang landas. Pagdating namin sa bayan, ang perya ay puno ng ilaw at tawanan. May Ferris wheel, may mga palaro at amoy ng cotton candy at pritong mani. Ilang oras kaming naglibot, tumawa at pansamantalang nakalimot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam kong nasa likod pa rin ng isip ko si Edgar. Kinabukasan, habang naglalaba ako sa ilog, may lumapit na dalawang babae, mga kababaihan sa baryo na kilala kong malapit kay Lilian. Nena, sabi ng isa, alam mo bang aalis na raw si Lilian at ang mga bata pabalik ng Amerika pagkatapos ng pista? Nanlamig ako. Talaga? Oo, sagot ng isa pa. Pero ang sabi, maiiwan si Edgar para asikasuhin ang lupa. Ewan ko lang kung totoo, pero baka lalo pang lumala ang tsismis kapag nanatili siyang nandito at kayo'y parehong makikita. Halos malaglag ang batya sa kamay ko. Iiwan siya? Ibig sabihin muling magiging malaya ang gabi. Malaya para sa mga pagkikitang matagal ko ng pilit iwasan. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Sa buong hapon, iniisip ko ang posibilidad. Paano kung muli kaming mahulog sa tukso? Paano kung hindi ko kayanin ang bigat ng mga matang nakamasid? Kinagabihan, hindi ko akalaing haharapin ko agad ang tanong. May kumatok sa bintana ng aking silid, isang mahinang pagkatok na kilala ko. Si Edgar, lumabas ako nanginginig. Bakit ka nandito? Baka may makakita. Tulog na sila, sagot niya, mahina ang boses. Nena, hindi ko na kaya. Babalik sila sa Amerika pero ako mananatili rito. Hindi ko kayang umalis nang hindi ka nakakausap. Edgar, bulong ko. Halos umiyak. Huwag mo na akong ilagay sa ganitong sitwasyon. Hindi mo ba nakikita kung gaano na ako nasasaktan? Lumapit siya, hawak ang aking mga balikat. Nakikita ko. At ako rin, Nena, nasasaktan ako sa tuwing nakikita kitang umiwas. Mahal kita. At kahit anong gawin ko, hindi ko kayang itanggi iyon. Umiling ako, pinipigilan ang luha. Paano ang pamilya mo? Paano ang mga anak mo? Napayuko siya. Mahal ko sila, oo, pero mahal din kita. At ngayon, pakiramdam ko, kailangan kong pumili. Tahimik akong napaatras. At alin ang pipiliin mo? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa akin, puno ng sakit at pagnanasa. Kung sasabihin mong handa ka, iiwan ko sila. Para akong tinamaan ng kidlat. Ang salitang iyon matagal kong hinintay, ngunit nang dumating, parang masakit itong marinig. Edgar, hindi ako pwedeng maging dahilan. Kung aalis ka, dapat dahil pinili mong buuin ang sarili mo, hindi dahil sa akin. Humugot siya ng malalim na hininga. Baka pareho. Bumagsak ang luha ko. Kung ganon, wala na tayong ligtas na landas. Kinabukasan, matapos ang lahat ng gulong iyon, dumalo ako sa misa. Doon, pagkatapos ng seremonya, lumapit sa akin si Lilian. Nena, wika niya, diretso. Aalis na kami bukas, pero hindi ko alam kung ano ang plano ni Edgar. Kaya't sasabihin ko ito ng harapan. Kung pipiliin niyang manatili rito, sana huwag mong hayaang mawala ang sarili mong dangal sa pagpiling iyon. Huwag mong hayaang ikaw ang maging dahilan ng pagkawasak. Nagpigil ako ng luha. Lilian, hindi ko hiningi ang lahat ng ito. Pero kung sakaling manatili siya, hindi ko alam kung kaya kong ipagpatuloy. Ngumiti siya, mapait. Hindi ko hilingin na tulungan mo ako. Ang hiling ko lang piliin mo ang sarili mo. Dahil minsan,
Ang pinakamalaking pagkatalo ng babae ay ang kalimutan ang sarili sa ngalan ng pag-ibig. At umalis siya, iniwan akong tulala sa gilid ng simbahan. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa balkonahe, dumating si Tomas. May dala siyang 2 tasa ng kape. Umupo siya sa tabi ko, walang salita. Nabalitaan mo na, tanong ko. Tumango siya. Oo, aalis na si Lilian at ang mga bata. Tahimik akong napatingin sa buwan. At si Edgar? Hindi ko alam, sagot niya. Pero nena, kahit ano ang maging desisyon niya, sana malinaw na ang sayo. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tapat na pag-aalala, hindi bilang kapitbahay, kundi bilang taong matagal na ring naghintay. Tomas, mahina kong bulong. Paano kung hindi ko kayang bitawan? Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit. Kaya mo, kasi kung hindi, matagal ka nang nawasak. Pero narito ka pa rin, matibay. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, napagtanto kung ang susunod na mga araw ay magiging sukatan. Kung pipiliin ko ba ang apoy na matagal kong niyakap o ang paghilom na matagal ko ring iniwasan. Pag-alis ni na Lilian at ng mga bata, parang may nawalang ingay sa baryo. Oo, naroon pa rin ang mga bulungan pero kakaiba na ang timpla. Tila ba naghihintay ang lahat kung ano na ang susunod na hakbang ni Edgar. Ako na may parabang nakabitin sa lubid. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na nanatili siya o mas matatakot dahil wala na siyang harang na pipigil sa aming dalawa. Sa mga unang araw, pinilit kong umiwas. Hindi ako lumalabas sa gabi, hindi ako naglalakad mag-isa sa tabing ilog. Sa halip, isinubsob ko ang sarili ko sa trabaho, pag-aalaga ng tanim, pagtulong sa kapilya at pagbabantay kay nanay. Ngunit kahit anong gawin ko, ramdam kong naroon siya. Minsan ay makikita ko siyang dumadaan sa tapat ng bahay. Dala ang isang supot ng paninda mula sa bayan. O minsan ay makikita ko siyang nakatayo sa plaza, nakikipag-usap sa mga kababaryo. Laging may sandali na nagtutugma ang aming paningin. At sa bawat titig na iyon, nararamdaman kong humihina ang mga bakod na itinayo ko. Isang hapon, dumating si Tomas sa bahay. Pawis na pawis galing biyahe ng kanyang tricycle. May dala siyang 2 bungkos ng saging. Nena, aniya, para sa inyo ni Aling Mila. Sobra ito sa pamimili ng pasahero ko. Salamat, Tomas, sagot ko. Pinapapasok siya, umupo kami sa balkonahe habang si nanay ay abala sa kusina. Tahimik muna siya bago nagsalita. Naririnig ko ang mga tao. Sabi nila, hindi pa rin daw tapos si Edgar at ikaw. Napayuko ako. Tomas, wala akong ginagawang masama ngayon. Pinipilit ko na talagang umiwas. Tumango siya, marahan. Naniniwala ako sa iyo, pero alam mo rin na hindi titigil ang mga tao hanggat nandyan siya. At kung totoo ngang iiwan niya ang pamilya niya, baka isipin ng lahat ikaw ang dahilan. Nanlamig ako. Hindi ko siya hinihinging pumili. Pero baka dumating ang araw na kusang pipili siya, sagot ni Thomas, at sa mata niya ay may halong lungkot at pangunawa. At kapag nangyari iyon, ikaw ang haharap sa lahat ng batikos. Hindi na ako nakapagsalita. Pinisil ko na lang ang tasa ng kape sa aking kamay. Parang doon ko gustong ibuhos ang bigat ng dibdib ko. Kinagabihan habang nakahiga ako, narinig ko ang mahinang pagkatok sa bintana. Agad akong napabalikwas. Kilala ko ang kumpas ng pagkatok na iyon. Si Edgar. Lumapit ako, binuksan ng kaunti ang bintana. Bakit ka na naman nandito? Bulong ko, halatang may kaba. Nena, pakiusap niya, kailangan kong makausap ka. Hindi ko na kayang itago. Iniwan na nila ako. At ang totoo, hindi ko alam kung paano ako magsisimula nang wala ka. Parang tinusok ang puso ko ng kanyang mga salita. Edgar, hindi mo pwedeng gawing esa. Agot ako sa pagkawala nila, hindi ako pamalit.
Umiling siya, desperado. Hindi pa malit, Nena. Ikaw ang matagal ko ng tahanan. Noon pa man, bago ako umalis. At ngayong nandito ako, gusto kong sabihin ng malinaw. Mahal kita at kung papayag ka, pipiliin na kita. Nanginig ang mga tuhod ko, ang mga salitang matagal ko nang kinatatakutan, narinig ko na ngayon ng malinaw. Edgar, bigla, bumukas ang pintuan ng silid at sumilip si nanay. Nakita niya ako nakaharap sa bintana at sa labas si Edgar. Nanlaki ang mga mata niya. Nena! Mariin niyang sigaw. Sarado mo yan at ikaw, Edgar, umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang anak ko. Napaatras ako, nanginginig. Si Edgar ay nanatili lang sa dilim pero bakas ang sakit sa kanyang mukha. Patawarin mo ako, Aling Mila, anya. Hindi ko siya kayang iwan. Kung mahal mo siya, mariing sagot ni nanay, bitawan mo siya para hindi siya masira. At sa huling pagkakataon, tumalikod si Edgar at naglakad palayo. Naiwan akong humihikbi, hawak ang dibdib ko, habang si nanay ay nakatayo, luhaan ngunit matatag. Kinabukasan, pinilit kong bumangon at pumasok sa palengke. Doon, sinalubong ako ng mga tingin, iba't ibang uri, may awa, may panunuya, may pagdududa. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang katahimikan ng mga taong piniling huwag magsalita sa harap ko. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Thomas sa labas ng bahay. Nakaupo siya sa bangko, hawak ang kanyang sombrero. Tumingin siya sa akin, seryoso. Nena, panimula niya. Kung tuluyang mananatili si Edgar rito, hindi ka titigilan ng mga tao. At kung pipiliin mo siyang mahalin, dapat alam mong buong baryo ang haharapin mo. Pero kung pipiliin mong lumayo, may ibang daan. Hindi madali, pero malinis. Naglakad ako palapit, huminga ng malalim. Tomas, natatakot ako. Takot akong bitawan siya, pero takot din akong sirain ang pangalan ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ako si Edgar. Hindi ako mayaman, hindi ako nag-abroad. Pero kaya kitang ipaglaban sa paraang hindi ka kailanman masasaktan ng buong baryo. Dahil kung ako ang kasama mo, hindi ka kailanman magiging lihim. Napatitig ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang posibilidad ng isang buhay na hindi nakatali sa takot at pulungan. Ngunit hindi ganoon kadali. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa balkonahe, dumating si Edgar. Hindi na siya dumaan sa likod, diretsong huminto sa harap ng bahay. Nena! Sigaw niya, hindi alintana kung may makarinig. Patawarin mo ako kung pinilit kitang umiwas, pero ngayon malinaw na sa akin. Wala na akong uuwian sa Amerika, dito na ako at ikaw ang pipiliin ko. Lumabas si nanay dala ang lampara. Edgar, huwag ka nang gumawa ng eksena rito. Sigaw niya. Nakikita ka ng buong baryo. Ngunit hindi siya tumigil. Hayaan silang makakita. Hayaan nilang malaman ang totoo. Mahal ko si Nena at kung handa siyang tanggapin ako, wala na akong pakialam sa sasabihin nila. Parang huminto ang mundo. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan, nagtitinginan, nagbubulungan. Ako nakatayo sa pintuan, nanginginig. Edgar, bulong ko, halos wala ng boses. Huwag mo akong ilagay sa ganitong sitwasyon. Ngunit lumapit siya, hawak ang aking kamay sa harap ng lahat. Piliin mo ako, Nena. Ngayon na. At doon, ramdam kong umikot ang buong baryo sa paligid ko. Ang mga matang nakatingin, ang mga bulungang pumapailan lang, at ang bigat ng desisyong matagal ko nang iniiwasan. Sa harap ng lahat, kailangan ko nang pumili ang apoy na matagal kong niyakap o ang dangal na matagal kong ipinaglalaban. Ang buong baryo ay tila huminto sa sandaling iyon, mga matang nakatutok sa amin, mga bibig na handa ng magbitaw ng salita, mga pusong nag-aabang kung saan ako papanig. Hawak ni Edgar ang aking kamay, mariing nakatingin, habang ang mga kapitbahay ay nakapaligid na parang saksi
sa isang paglilitis. Ang gabi ay maliwanag sa ilaw ng buwan, ngunit sa dibdib ko'y puro dilim ang bumabalot. Nena, aniya, boses niyang nanginginig, ngunit puno ng tapang. Matagal na kitang mahal, at ngayon handa na akong isugal ang lahat. Wala na akong ibang hiling, kundi piliin mo ako sa harap ng lahat ng ito. Naririnig ko ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Narinig mo yon? Pinili na niya! Diyos ko, kawawa si asawa niya sa Amerika. Ang bawat salita ay parang sibat na tumatama sa likod ko. Si nanay nakatayo sa gilid, hawak ang lampara, at sa mga mata niya ay may halong takot at panalangin. Anak, mariin niyang bulong, bago ka magsalita, isipin mo, hindi lang puso mo ang nakataya, pati pangalan mo, pati kinabukasan mo. Nanginginig ang tuhod ko, halos mahulog ako sa bigat ng desisyon. Tumingin ako kay Edgar, ang lalaking kababata ko, unang tumibok ang puso ko para sa kanya, at siya ring naging sugat na bumalot sa bawat gabi ko. Nakikita ko sa mga mata niya ang pagmamahal, ngunit nakikita ko rin ang aninong dala ng kanyang nakaraan, ang asawa, ang mga anak, ang mga pangakong iniwan sa malayo. Edgar, bulong ko, halos hindi marinig ng lahat, mahal din kita. Pero hindi ko kayang piliin ang pagmamahal na may kapalit na pagkawasak. Parang binuhusan ng yelo ang paligid. Nabitiwan niya ang kamay ko, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Ano ning ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim. Pilit na pinatatag ang boses. Ang ibig kong sabihin, kailangan kong piliin ang sarili ko. Kailangan kong piliin ang dangal na matagal kong iningatan. Hindi ako ang tahanan mo, Edgar. May iniwan kang pamilya at kahit anong mangyari, sila ang dapat mong buuin. Ako, kaya kong mabuhay kahit mag-isa, pero ang mga anak mo, hindi. Nag-ingay ang mga tao, parang alon ng dagat na sabay-sabay na bumangga sa dalampasigan. May mga nagsabing, tama ako, may ilan ding nagbulong na baka natakot lang ako. Ngunit hindi ko na sila pinakinggan. Ang puso ko'y humihiyaw at iyon ang sagot na matagal ko nang alam, ngunit ngayon ko lang kayang bigkasin. Si Edgar, nakatayo sa gitna, ay tila nawala ang lakas. Napatungo siya at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang durog. Hindi dahil sa mga tao, kundi dahil sa akin. Nena, bulong niya, patawarin mo ako. Lumapit si nanay, hinawakan ang balikat ko, at sabay kaming pumasok ng bahay. Naiwan si Edgar sa labas, nakatayo, habang ang mga tao ay nagsimulang magsyalis, nagiiwan ng mga bulungan at buntong hininga. Kinabukasan tahimik ang baryo, parang lahat ay napagod sa gulong naganap kagabi. Ako na may nakaupo sa balkonahe, hawak ang tasa ng kape, pinagmamasdan ang mga dumaraang kalabaw at mga batang naglalaro sa kalsada. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakahinga ako ng maluwag. Oo, masakit ang desisyon, ngunit may bigat ding nawala sa dibdib ko. Maya-maya, dumating si Tomas, dala ang kanyang tricycle. Huminto siya sa tapat ng bahay at ngumiti, marahan at walang panghuhusga. Nena, sabi niya, narinig ko ang lahat kagabi. Alam mo, matagal na kitang tinitingnan, pero ngayong nakita ko kung gaano ka katatag, mas lalo kitang hinangaan. Hindi ko hihilinging mahalin mo ako ngayon, pero gusto kong malaman mong narito ako kung sakaling handa ka nang magsimula muli. Napaluha ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng pagkakaalam na may tao pa ring nakikita ang halaga ko, hindi lang ang mga kasalanan ko. Salamat, Tomas, mahina kong sabi. Tumango siya, ngumiti, at muling umalis. Iniwan akong may bahid ng pag-asa sa gitna ng sugat. Lumipas ang mga linggo. Si Edgar ay hindi na gaanong lumalabas. May balitang plano niyang bumalik sa Amerika para ayusin ang iniwan niyang gulo. Hindi ko alam kung totoo, pero iyon ang bulong na kumakalat.
Sa baryo, unti-unting humupa ang usapan tungkol sa amin. May bago na namang tsismis. Isang buntis na dalaga, isang kapitan na may bagong proyekto. At ako, unti-unting nakakalakad ng hindi na binabato ng masakit na tingin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabing ilog, dumating si nanay, may dalang lampara. Umupo siya sa tabi ko at sabay naming pinanood ang buwan na sumasalamin sa tubig. Anak, sabi niya, hindi ako nagkamali na kaya mong piliin ang tama. Oo, masakit, pero hindi lahat ng sugat ay panghabang buhay. Minsan, sugat lang sila para ipaalala na matatag ka. Napangiti ako kahit may luha. Nay, natatakot pa rin ako. Natatakot akong mahalin ulit. Hinawakan niya ang kamay ko. Darating ang araw na hindi ka na matatakot. At kapag dumating yon, alam mong hindi na abo ang hawak mo, kundi bagong apoy na magbibigay ng liwanag, hindi sunog. Sa huling gabi ng pista, nagsindi ng mga ilaw at paputok sa plaza. Ang mga tao'y masaya, kumakanta, sumasayaw. Ako'y nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ang makukulay na liwanag sa langit. At doon, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa puso ko. Hindi dahil nawala ang lahat ng sugat, kundi dahil natutunan kong tanggapin ang mga ito. Sa gilid ng plaza, nakita ko si Tomas, nakatingin sa akin mula sa malayo. Hindi siya lumapit, hindi rin siya nagsalita. Ngunit sa ngiti niyang iyon, alam kong may bukas na naghihintay. Isang bukas na hindi na puno ng takot at bulong-bulungan, kundi ng posibilidad ng bagong simula. At habang pinagmamasdan ko ang mga paputok na bumabakas sa langit, bulong ko sa sarili ko. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinili natin, kundi sa kung paano natin pinili ang sarili natin. At doon nagtapos ang aking kwento kay Edgar, hindi sa yakap, hindi sa pangakong walang hanggan, kundi sa pagkatutong bumitaw upang muling mabuhay. Sa baryo, sa ilalim ng buwan, sa gitna ng katahimikan, natutunan kong yakapin ang sarili kong pangalan, ang sarili kong dangal at ang pag-asang darating ang tamang tao sa tamang oras.